Ayan. So, okay na tayo dito. So, yung 3-phase na ito is pwede natin siyang gawing single phase. Pwede natin siyang paandarin sa single phase. Okay? Ayan o. L1, L2, L3. Ang ginamit natin is L1 at saka yung L3. So, yung detalye niya nandun sa ating YouTube channel at saka sa ating FB page. Sundan nyo na lang doon para masundan nyo yung video na ginawa natin. Okay? Okay, so nakaset tayo ng 21 degree. Ang ampere natin ay 21 degree Tingnan nyo. Ang ampere natin is 19.6. Okay, kita ba? 19.6. Okay, so ang charge natin nasa 100 PSI to. Medyo kapos yung refrigerant natin kasi short cycle, maiksi yung tubo na ginamit ko. Kaya hindi ko siya pinol charge. Okay, so tingnan nyo yung mangyayari sa kanya kapag ibinaba ko yung, tinaas ko yung ating temperature. Ayan, naka 21 tayo kanina. Lalagay natin sa 27 degree. Ayan, so tingnan nyo yung ampere ng atin. Ayan So mabilis bumababa yung ampere natin. Nagmi-minor ang compressor natin. Then makikita nyo ang ating clamp ay yung ating gauge. Habang nagmi-minor, bumababa ang ampere natin. Unti-unting tumataas yung ating gauge. Yan nasa 100 PSI. Pangat na siya. Okay? Okay, good day. So ito yung 5-tanner na 3-phase na siniset up. Lalagyan muna natin ng tubo. Tapos papakita namin sa inyo kung mapapagana talaga natin. Ito yung nilabas namin doon sa page at saka sa YouTube na 3-phase pero pinangandar natin as single phase na power supply. Tingnan natin, isi-set up ko lang muna kasi bukas i-out na rin to. Kaya nag-overtime kami ngayon dito sa bodega. Ayan. Okay. So medyo maiksing tubo lang din kung gagamitin natin. Isi-set up ko lang. Okay. Okay, so bago natin i-set up, aandarin muna natin ulit. Ayan, 3-phase to. Kaya naman dilim dito sa kabila. Teka na. Okay, so paandarin muna natin. Bubuksan ko lang yung valve kasi nanaka pala yung valve nito. Sinet up ko lang siya na pan-testing kaya medyo maliliit yung wire na ginamit natin. Ayan, tingnan natin kung mag-on na siya. Ito yung outdoor natin. Pag nakita nyo yung number natin doon is 00, ito, magpo-focus mo ba yan? Yung 00 na yan, na display, ibig sabihin niya normal. So 00 yung naka-display Ibig sabihin niya normal. So ito wala pa itong refrigerant na kinakarga tayo. Kaya yung aking pressure switch dito naka-direct lang yan So dinirect ko lang muna. Mamaya pag nakargahan na natin ang refrigerant, tatanggalin na natin ito. Ayan. So dinirekta ko lang yan kasi wala siyang kargang refrigerant kaya kailangan muna natin i-direct para ma-testing. Okay, so standby tayo. Tingnan natin kung aandar ng diretso yung unit bago natin i-layout yung tubo. Ayan, so i-prepare ko na naman itong tubo. Medyo maiksi lang. Iraran lang natin para makita natin kung lalamig talaga siya. Ayan, so 3-phase ito ginawa na lang natin na single phase. So mapapansin nyo naman yung wiring ko.
L1 at saka L3 lang ang ginamit ko. Yung L2 hindi ko na ginamit. Okay. Ayan, yung kulay red, ito yung supply. Yung kulay black, ito yung papunta doon sa ating indoor unit. Ayan. Okay, then itong kulay black na ito, yun yung communication natin, S1 and S2. Then, ayan, tingnan natin kung mag-run na siya. Ito yung sinetup natin doon sa, kung napanood nyo doon sa ating YouTube channel at saka doon sa ating page. So, ganito yung setup natin, niran natin. Ang issue nito is yung outdoor board. Naglalabas siya ng P1. So, dinirect namin, pinalitan na namin ang board. Ang tama niya is ICM. Ayan o, manda na siya. Makikita nyo yung counting. Ayun o, number ang lumalabas kapag nag-run siya. Yun. Okay. Dali ah. Ayan, umaandar yung compressor natin. I-off ko lang muna. So, umaandar ang compressor natin. Gamit lang natin sa single phase. Ito. L1 and L3 lang ang ginamit natin. Yung L2, hindi natin ginamit. So, pakikita nyo yan dito. Tatanggalin ko yung cover muna. Dito. Ang 3-phase lang dito, kung mapapansin nyo dito, tingnan mo nga kung kaya makita. Takay. Maliwanag pa to. Madilim na, no? Ilawan natin. Kasi gabi tayo gumawa ngayon dahil bukas ay Sunday na. Marami tayong aasikasuhin. Ayan yung diode na 3-phase. So, single phase din lang yung pumasok sa kanya doon sa board na DC. Pero ang input niya L1, L2, L3. So, 3-phase siya. So, sinubukan natin paandarin sa single phase para makita nyo. Naandar siya. Pero hindi lahat ng model pwedeng ganito ha. Titingnan nyo yung design ng board. So, katulad nito, pinakita namin sa inyo. Yung design ng board, tiningnan namin is pwede pala siyang paandarin ng single phase na 220. Kaya, yun yung ginawa namin. Sa Daikin, alam ko hindi siya po pwede kasi nakadirect sa board yung 3-phase niya. So, nagkakaroon ng fluctuation. Katulad doon chinek namin sa may, Pampanga, hindi siya pwede na kailangan 3-phase na accurate ang supply. Kapag nagkakaroon ng fluctuation ng voltage, nagkakaroon ng error ang board. So, ito, hindi siya ganun kaselan. Dumaan siya ng auto voltage. So, pwede, napaparan niya kahit single phase. Yan. So, nag-run na yung compressor natin. Ngayon, ang gagawin natin, isi-set up ko na lang itong mga tubo natin. Ito. Okay? Natin. Dali na lang naman ito. Ayan. Dito, kakabit natin. Hindi magkataka rin ako dito sa minsan, may mga gumagawa. Hindi ko alam ba't nilalagyan ng tiplon, no? Tiplon eh. So, hindi ko alam kung nakakatulong siya. Ayan, tanggalin na lang muna natin para hindi pumasok sa loob. Okay, so pinandar ko muna siya bago natin vacuumin para ma-self-flushing siya kung may dumi sa loob para mailabas niya muna. Yan na. Pinandar yung compressor natin. Dito siya dito. Yun o. Malakas na yung bomba niya.
Ayan. So, pinaandar ko siya ng wala pang refrigerant para mag-self-flushing siya. Matanggal niya kung may mga naiwang dumi-dumi doon sa loob, mailabas niya muna o maisukan niya. Kasi kakabit na natin ito para makargahan natin ng refrigerant. Okay, so iba-vacuum muna natin siya para kasi pupondo na namin yung refrigerant dito para pagkuha dito sa amin may karga na talaga siya. And para makita rin natin kung lalamig siya ng maayos. Kaya kailangan natin i-set up. Okay, so tapos na tayo mag-vacuum. Magkakarga tayo ng refrigerant. Ito, pakita ko muna ito sa inyo ha. Ikot ka dito, boss lakay. Ayan. So ito yung pressure switch. So pag wala pa yung karga ng refrigerant, open yan eh. Ito, kaya makikita nyo nilagyan ko ng jumper. So tatanggalin na natin itong jumper na to. Ayan. So open yan, wala siyang resistance kaya makukuha dyan. Kapag tawag dito, wala pa siyang kargang refrigerant. So yan yung nag-i-error minsan. Yan. Ano ka short to isa? 1, 2, 3. Itong isa. Ayan. Open. May nag-short na rin isa. Ayan. So, pagka nagkaroon tayo ng karga, saka lang siya magkakaroon ng resistance. Ito, kargahan na natin. Okay, so ubusin na natin ang laman ito. 3 kilo laman ito. Ay, 2.5. So kulang pa ng konti. Ayan. So maiksi lang ang tubo natin. Ayan. Tingnan natin kung magkakaroon ng resistance. Yun. Naguna. Ay, nawala. Naglulus. Yun, meron na. Ayan. So, dapat magkakaroon siya ng resistance kapag pinasukan natin ng refrigerant. Okay? So, yung isa, yung high pressure. Tingnan din natin. Ayan, meron din. Okay. So, okay na tayo dito. Kapit na lang natin. Tingnan natin kung aandar ng diretso and lalamig. Baby boy, pakiabot ako ng ng clamp ammeter. Ano? Okay na? Ayan. So, tingnan muna natin kung may leak. Leak test natin para hindi masaya. Okay. So, parang wala namang leak. Okay. So, pwede na nating paandarin to. Ito gamitin na. Pasok pala lang dito, no? Sige. Nakasaksak ka? Yes, dito yung nakakunik. Maluwag yan.
Akin na yan. Ito ang gamitin mo doon. Ayan, susubukan natin kung anong lalabas sa tawas. Ayan, maandar na. Tapos, imamonitor natin siya ng clamp ammeter. Ito na yung ating monitoring. Okay. So yan sabi pagka ang nakalagay na number diyan is yung 00 para mapamilyar lang kayo. So alam nyo na walang error dun sa ating indoor. So maaaring wala rin kayong error na nadidetect do sa ating outdoor at indoor. So maaaring maayos siya. Okay. So hindi rin natin masabi. Minsan kasi may lumalabas na error yan kapag direct na nagra-run na. So, sa pressure switch, maayos na. Nag-switch na monitor natin, okay na siya. Nung kinargahan natin ng refrigerant. So, antayin na lang natin kung aandar na siya ng diretso. Sabay. Right? Okay na. Ayan. So, maandar na ang ating compressor. So, tingnan nyo yung ampere natin tumaas. Teka, yung monitor natin yung ating gauge. Ayan. So, ipapasok natin yung natira pang refrigerant. Ito yung ampere natin 13.8, 14. So, tingnan natin ang maximum niya. 20 ampere ang maximum current niya. Ayan. Binagsak mo yung ilaw, baby boy. So ayan, lumalamig na siya. Naka 15 ampere tayo. Mababa lang yung ating karga pa. Ewan ko kung kakasya to. 2.5 kilos to. Meron pa laman? Okay. Sige, lalata natin yan. Yan. So nakag-steady tayo sa 15 ampere. Kita, no? Yan. Okay. So tuloy-tuloy yung pasok ng refrigerant natin. Okay, so pumalo tayo ng 18.2 ampere. Ang ating refrigerant ay medyo mababa kasi kulang to ng, actually kulang na kalahating kilo to. Ayan, so 2.5 kilos lang yun ay karga natin. Saka na natin siya dadagdagan kapag naka-install na yung unit. Pero sa ngayon, maayos na yan, malamig yung tubo. Yung ampere natin nasa 18.2, 18.3. So maximum siya is 20 ampere. Ayan. Ayan, so malamig na yung binubuga ng ating ayan. 22 degree. Malamig na siya ng palamig. Ayan na, no? Lamig na. Lamig na yun. Lakas palang lumamig to. So, grabe yung mo ngayon. Pagka gumagawa ka dyan, lamig na. Oo nga eh. Ay, puta, nakatutok pala yung area ko Ay, so wala nang tanggalan yan Ayan, lamig na. 22.
So, bababa ng bababa ito habang tumatagal. Ayan 21. Okay. Okay. So, ayan. Okay na tayo. Ayos na. Ang monitoring natin ng amp, 18.6. Okay. So, yan. Ano agad eh. Baby boy, kaka ng pasahod. Ayan, so lumalamig na siya. Nagtubig na yung ating tray, no? Sa puto. Kahit timpala, baby boy, para ma-observe natin. Ayan. Okay na, malamig na siya. Yun, ang pinakamagandang ginawa mo. Okay, so nakaset tayo ng 21 degree. Ang ampere natin ay 21 degree Tingnan nyo. Ang ampere natin is 19.6. Okay, kita ba? 19.6. Okay, so ang charge natin nasa 100 PSI to. Medyo kapos yung refrigerant natin kasi short cycle, maiksi yung tubo na ginamit ko. Kaya hindi ko siya pinol charge. Okay, so tingnan nyo yung mangyayari sa kanya kapag ibinaba ko yung, tinaas ko yung ating temperature. Ayan, naka 21 tayo kanina. Lalagay natin sa 27 degree. Ayan, so tingnan nyo yung ampere ng atin. Ayan So mabilis bumababa yung ampere natin. Nagmi-minor ang compressor natin. Then makikita nyo ang ating clamp ay yung ating gauge. Habang nagmi-minor, bumababa ang ampere natin, unti-unting tumataas yung ating gauge. Yan nasa 100 PSI. Pangat na siya. Okay? Then ang ating tingnan nyo refrigerant ay yung ating ampere. 16.4 na lang. Kanina 19 siya. Nag-minor siya. So, subukan ulit natin taas pa. Ayan, lagyan natin sa 28 degree. Yun. So, yung lamig, na-absorb na niya yung ating sensor. Ayan. So, balikan nyo yung ating clamp ammeter. Ang laki nang ibinababa kapag nagmi-minor yung compressor. Ayan. Okay. So pasamantala yok ko muna para hindi gaano maingay. Ayan. So okay na tayo dito. So yung 3-phase na ito is pwede natin siyang gawing single phase. Pwede natin siyang paandarin sa single phase. Okay? Ayan L1, L2, L3. Ang ginamit natin is L1 at saka yung L3. So yung detalye niya nandun sa ating YouTube channel at saka sa ating FB page. Sundan nyo na lang doon para masundan nyo yung video na ginawa natin. Okay, so nag 3-phase lang siya. Mapapansin nyo, ang nag 3-phase lang sa kanya is yung diode. So pwede nyo siyang palitan ng single phase na diode. Pwede rin naman yan na rin ang gamitin nyo. Hindi naman siya nakaka-apekto din dun sa loob. Okay, so papansin yung compressor dito. Ayan, medyo malaki ang compressor dahil 5 tonner to. So ang compressor nito, yan yung sinasabi natin na DC. Kaya kahit gumamit ka ng single phase, so hindi naman ito 3-phase DC siya. Ang nagpapaandar sa kanya yung board. So kahit gumamit ka ng single phase na power supply, nire-regulate siya ng power supply dito para paandarin niya yung compressor. So nakita nyo kanina nung itinaas natin yung speed ay yung temperature, ginawa nating 27, so bumaba yung ampere niya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na variable speed, nagmi-minor si compressor kapag malamig na ang room. Okay? Ayun, so kumbaga yun yung pinakapahinga niya or
bumabagal siya. Then, pag bumagal siya, bumababa rin yung ating ampere. Okay? Ayan, susubukan natin paandarin na lang ulit para ma-pump down naman natin. So, okay na tayo. Sa pagpa-pump down naman, ang ginagawa lang natin is yung basic. So, kinakalas natin to. So, hindi ko muna siya pa-pump down. Bukas ko na siya pa-pump down pag kinuha na ng customer kasi paandarin pa rin naman natin. So, i-close nyo lang itong high. Then, kahit hindi nyo na apurahin o pag na-close mo yan, kapag yung gauge nyo is papunta na sa 0, papunta na doon sa 0, so saka nyo na lang i-close yung low side. Okay, so mapapump down na yun, papasok na yung refrigerant. Hindi naman yung issue na. Depende na sa inyo kung ano yung alam nyo na ginagawa. So sa amin, yun lang yun na basic na ginagawa namin sa pagpapump down. Ayan, so okay na tayo dito. Ayos.